Yo, it's Ivan. Kumusta kayong lahat? I hope you are all doing good. So, what I'm going to share you today is change of character. So, ano ba tong change of character na to? A change of character is a significant shift in market trends or behavior that indicates a trend reversal or loss of momentum. It occurs when the market breaks its current structure, such as by breaking a higher low in a bullish trend or lower high in a bearish trend. So let's take this one as an example. The market creates a high, nag-pull back, nag-create ng low or higher low. Breakup structure, nagkaroon ng higher high, higher low, higher high, higher low, and another higher high. Now, ang sabi dito, um, it occurs when the market breaks its current structure, such as breaking a higher low in a bullish trend. So, in this bullish trend, saan ba yung higher low natin? Or yung huling higher low? Ito, di ba? Yan. And, let's say na na-break ni market or ng market yung huling higher low natin. Let's say ganito. Yan. Diyan na pasok yung change of character or ito na yung tinatawag na change of character. At ang entry point natin ay, dalitan ko lang konti. Yan. Ang entry point natin is pwedeng dito sa FVG or order block. Yan, ito yung FVG. Yan, let's say na FVG dito. Yan, ito yung mga pwedeng possible entry position natin. Let's say na nag-leave ka ng order dito, stop loss mo above the last swing high, and take profit is sa mga liquidity like this one, or pwede dito. So yun, hintay mo lang bumalik yung market and yun. Okay, gets ba? So, baka may magtanong, Ivan, pag nangyari ba yung change of character na yan, guaranteed ba na magre-reverse na yung market? Actually, no. There's no such thing as 100% or guaranteed strategy. That's why I will give you some tips about change of character. Wait lang, ubo lang ako. My bad. May ubo kasi ako. So, yun. Um, I will give you some tips para tumaas yung confidence natin sa mga position natin or sa mga possible trades natin and to add more confluence sa inyong technical analysis. So, tip number one. Um, ito, tips. Dito ko na nilalagay. Yan. One, um, wait lang, isog ko muna para maayos. Ito, yan, dito ko na lang. So, the first tip is the body, the candle body. Candle body should close below the last swing low. Okay, last swing low sa bearish trend and last swing high sa bearish trend. Okay? So, since nasa bullish trend tayo, dapat yung candle body mag-close below sa last swing low natin. So, let's say ganito. Um, ito yung last swing low natin, di ba? Then, andito pala yung market. Yes, bumagsak siya. Hanggang dito muna. Tapos, nag-open yung panibagong candle. Yan, nag-open dito. Then, it creates a high. Gawin ko lang red muna. Ito. Tapos, yan. Then, pagka-open niya dito, nag-create siya ng high. Bumalik sa opening price. So, mag-iwan siya ng wick kung saan siya umangat. Yan. Then, after nun, nag-create na siya ng low. Ayan. Tapos, bumalik sa taas. Let's say dito. So, ang mangyayari, mag-iwan siya ng wick dun sa lowest point niya or sa huling part na binabaan niya. Now, sa tip number one, this one is usual or um, usual misconception about change of character. Yung iba, nakita lang nilang bumagsak yung market dito. Basta nakita nilang bigpas na yung market or yung price sa last swing low or sa last swing. Um, iniisip na change of character na to. Tapos mag-iwan na sila ng buy position or sell position rather sa huling
um, sa FVG or order block, ganun. Tapos ang stop loss nila above lang nung last swing high. And ang mangyayari sa market, akit lang siya dito. Kumbaga trend continuation lang kasi this one isn't or is not a valid change of character. Lagay ko yan. This one is not a valid change of character. Kaya dapat mahalagang tingnan natin kung nag-close ba yung candle body below the last swing low. Kagaya nito, yan. Nag-close siya below, di ba? So this one is a valid change of character. And this one isn't a valid change of character. Gets ba ako? Or magulo? And yun. Another tip is tip number 2. So, must have taken a liquidity before the change of ganito na lang, change of character. Yan. So, ano ba to? Must have taken out a liquidity before a change of character. Let's say, angat ko muna to. Yan. Let's say na before bumagsak dito yung market, galing muna siya dito. Yan. Galing muna siya dito. Nag-create ng low, higher low, lower low, higher low, lower low, higher low, and lower low. Yan. Galing dyan yung market. Now, as you can see, before siya mag-form ng change of character dito, may sinrip siyang liquidity coming from here. Itong point na, itong unmitigated liquidity. My bad, my bad. So, tinaken out muna netong, tinaken out neto yung unmitigated liquidity sa part na to, which is, ayan. Di ba, tinaken out niya? Then, saka nag-appear yung change of character. Gets nyo ba ako? I hope di ako magulo magkwento. So, yan. Ito yung mga tips na mabibigay ko about change of character para dagdag confluence or dagdag ng confidence sa inyong mga trade. So, let's give you a real life example sa mga previous trades ko. Okay, so I hope clear naman to sa inyo. No? Pwede nyo naman screenshot kung gusto nyo. Ito. Yan. Yan. I hope tapos na kayo mag-screenshot. Or kung may nag-screenshot man or kung wala, okay lang. So, yan. Punta na ako ngayon sa your USD ko. Which is ito yung trade ko last week. Okay, 5-minute time frame. So, kung naguguluhan kayo sa chart ko, my bad. But, i-remove ko rin naman yan kasi panibagong week na nito, next week. So, tatanggalin ko na itong mga kulay-kulay na yan tsaka mga guhit-guhit. Panibagong chart na. So, dito na lang tayo. As of now, nasa 5-minute time frame tayo, di ba? Ayan, 5-minute time frame. And, okay, remove ko muna itong mga to. Ayan. And, pati siguro, sige, remove ko na rin to. Ayan. As you can see naman, itong line na to is midnight opening ng New York, UTC -5, so yan, 12 ka 12 AM nakalagay. And sa Pilipinas time, 1 PM siya. So, yun. As you can see, nag-open yung market dito, di ba? Meron tayong downtrend. Yan. May downtrend tayo. So, remove ko na yan. And as you can see sa part na to, may tinaken out siyang liquidity, which is Asian low. Ito, may tinaken out siyang liquidity dito. Pag naiintindihan kung ano muna yung Asian low, sa mga di nakakaalam, ituturo ko siya in the future. Then after neto, wala tayong naging change of character. Then bumagsak lang siya. And may na-taken out na naman tayong panibagong liquidity sa part na to. Yan. Then after neto, ma-taken out yung liquidity. Ito yun, oh. Ayan. Ito, di ba? Tingnan nyo. Liquidity. Tapos, ito yun, tinaken out niya. Then, sa nag-appear yung change of character. Tingnan yung maigay. The market creates a lower low, lower high. Okay, lower low, lower high. May lower low ulit na break niya yung, or na taken out yung liquidity. Lower high, lower low. And, tignan nyo, saan yung change of character?
Tama, andito. Yan. Remove ko to. Ito yung last swing high natin sa bearish market. Tama. So, yun. Ito yung change of character natin. Ayan. So, ngayon, sa tingin niya saan ako mag-entry? Yun. Actually, ang entry point ko nun, since meron ditong FVG, ito kasi malaking FVG to. Ayan. Buong FVG talaga yan. FVG tapos, ito is order block. Yan. Order block. Ang entry point ko niyan is, andito lang. Sa gitna mismo nila. Yan. Or sa ilalim lang ng FVG. Stop loss ko nun, below swing low. Tapos, or yan. Ang take profit ko is, etong liquidity dito. Ayan. 'Di ba? Ganda sana nung setup kaso nga lang hindi binalikan ng market yung entry point ko. Then after nun, ito naman hindi ko na siya tinake na as a trade kasi news alam ko news to eh. Which is yan, ito, nagka-news nga. As you can see naman dito, the market goes high. Then may tinaken out siyang liquidity, 'di ba? Itong liquidity na to, tinaken out niya dito. Ngayon, sige tignan nyo. Papakita ko lang ng maayos yan. The market go up, down, up, down, up. And yan, nagka-swing low tayo dito. Break of structure. So ito yung last swing low natin, di ba? Ayan. Ito yung last swing low. Remove ko lang to. And nagkaroon tayo ng change of character. Na-break through niya yan. Ayan, basag niya. Change of character. So, saan yung entry point ko? FVG dito. But, di ako nag-entry dito kasi yun nga, dahil sa news. So, pero pwede siyang entryhan. Like, ito, entry lang kayo dito. Stop loss above the swing high. Tapos, ang take profit, yung liquidity. Ito, liquidity dito. Okay. So, di ko siya tinrade kasi nga, dahil sa news, tapos, ito, meron tayong liquidity sa point na to. Iniisip ko baka i-taken out ng market. But, kita nyo ba kung paano siya nag-work, di ba? And, ang goods niya lang para sa akin. Kasi hanggang ngayon, effective pa rin gamitin tong change of character. So, yun, tandaan nyo lagi, before the change of character, dapat may masweep tayo or may ma-taken out na unmitigated liquidity, okay? Like this one. Balikan ko lang. May liquidity dito. Tinaken out dito sa part na to. Then, nagkaroon ng change of character. Yan, nagkaroon ng change of character. Same as this one. May liquidity dito. Tinaken out. Nagkaroon ng change of character. So, yun lang naman. I hope may natutunan kayo kahit medyo magulo ako magturo. So, thank you for listening. Have a good one.